plus kahapon sa mga sa 3,000 plus na gumraduate. Mabasag ang Ang baso. ating chemist, Kuya Abram! Ayaw muna. Best video. Huwag nyo ng video ha. May tissue na. Hindi ko po maipapangako hindi ako iiyak. Unang-una po, salamat at malugod pong pagtanggap sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa akin. Celebration na. Alam ko nang magsa-celebrate kasi inggitin po ako. Kung sino may celebration, siyempre alam kong meron na rin ako. Gusto ko lang pong ibahagi isang excerpt ng nangyari kaninang umaga. So bago po pumunta dito sa ating salo-salo, sinabihan po ako na pangit daw po ang suot ko. Para sa akin, hindi sinasalamin ng marangya at formal na kasuotan ang diwa ng isang pagdiriwang. Kung pangit ang suot ko, mas pangit kayo. Kung pangit ang suot ko, mas pipiliin kong suotin ito hanggang gumanda to sa paningin mo. Ganito ang naging istorya ng aking buhay noong kolehiyo. Hindi man maganda ang daan ng aking paglalakbay, nawalan man ang ilaw sa daan, naiiyak ka! Tawa na. Yun ako, napagod man ako ng ilang paulit-ulit, sa huli, pinagtibay pa rin ang aking prinsipyo at paniniwala ang bawat daang aking tinahak upang makapagtapos pa rin. Mga kapamilya, hindi kaakibat ng gara ng kasuotan at haba ng paglalakbay, ang ganda ng ugali at kalooban. Maganda sa mata at lense ng camera ang sharp at dashing na pag-itsura, ngunit walang tumutumbas sa bukal na puso na mararamdaman mo lamang kapag tuluyan mong nakilala ang isang tao. Lahat ng ito ay pawang palusot lamang sa katotohanan wala naman talaga akong susuotin ngayong araw dahil wala akong dalang maayos na kasuotan. Totoo po ito. Pero bilang ako ito, bibigyan halaga ko pa rin ang komentong ito dahil sa pag-iisip na baka naman may point ang sinabi sa akin. Kung totoo man pong pangit ang suot ko, ipapadala ko na lamang po ang QR codes ko sa inyo upang gumanda ang suot. Kung babalikan, ang tunay na kalakip ng komentong ang pangit naman ang suot ko, ay nasabi na kanina, ang sama ng loob. Kasi kung pangit ang suot ko, pangit din ako, dahil hindi ito nabibigyan ng hustisya ang aking katawan, ang aking mukha, at ang aking pagkatao. Sa haba ng pakikipagsapalaran ko sa mga taon ko sa kolehiyo, isa lang ang tiyak. Ito ay ang katotohanan ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang hamon lamang ay magbago sa positibong paraan upang may ipagpasabuti ang aking kinabukasan. Hindi man sa Disyembre o sa kahit anong napapalapit na date, ang promise ko lang po ay isang positibong change. So sa aking pagtatapos, nasa nakaraan na po ang pag-isip na hindi ako magaling o hindi ako magiging sapat sa lahat ng aking gagawin. Ilang taon ko rin pong ininda ang feeling na palaging kulang ako. Tumawa naman po. Baboy! O ang pagdaramdam na hanggang doon na lang ako. Kasi ilang beses na rin po akong tumigil. Wala yung screen, nag-isip lang ako. Ngayon, nais kong mabatid ninyong lahat na hindi na ako ang nakaraan. Pero matalaw ko rin. Bilang isang mahusay na aktor ng bayan, kaya ko pong umakto base sa emosyon. Kung kanina po, pinakita ko ang galit, ngayon naman po, naiiyak niya. Tubig nga! Tubig! Unang-una po, inaalay ko po ang tagumpay nito kay Ate Fleple. Siguro po kaya 8 years kasi tig 4 years kami. Joke lang. Hindi pero, sa araw-araw po na dinadala ko yung kurso ko, siya po lang yung iniisip ko. Kasi iniisip ko rin po, kung
paano kung nandun siya? Paano kung kasabay ko siyang graduate? Pero hindi kami delayed. Paano po kung nagtutulungan kami para mabuti yung mga pangarap namin? Pero alam naman po natin, hindi na yung mangyayari. Kaya unang-una po sa aking acknowledgement sa thesis, ang nilagay ko na para ang tagumpay nito ay para sa kanya. Magkasabay po kaming graduate. Pangalawa po, and siguro yung best or biggest regret ko sa life, ay hindi po makapagtapos na kasama ang aking mga grandparents. Nung high school po ako, nagpunta pa po ako inay sa Pindoro para samahan po ako sa aking graduation. Lubos na pagkalungkot ko po nung nalaman kong nawala ng inay nung isa pang taon. Kasi alam ko sa isip ko na hindi ka ma-recreate yung moment na proud siya sa akin na nakatayo habang naghihintay ako sa graduation. Buong college po, yung image po na kasama ko yun sa aking graduation, yung pinangahawakan ko rin. At ang mga yakap na makukuha ko kay tatay, hindi na po yun magyaya. Ngunit alam ko po, na proud po sila sa akin. Dahil nasa langit sila. Pangatlo po, nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang na matigang nagpagal upang ako ay makapagtapos. Hindi po mahirap mix po ako, madali po akong pakitunguhan, pero kapag pinipisil talaga ay mapipisil din. Nagpapasalamat po kasi sa aking mga magulang sa pagtsatsaga po sa akin. Last year po, July 15, tumawag po kay mommy. Sabi ko nga parang hindi ko na kaya, parang araw-araw na lang ganito. Kahit hirap po siya sa nararamdaman niya, sinagot niya po yung tawag ko, sabi niya nahihilo siya. Pero, sabi ko, parang hindi ko na kaya. Parang tama na. Parang hindi talaga sa akin yung college degree ko. Sabi niya, umuwi daw muna ako sa Kalakal. So, umuwi naman ako. After a year ng intervention, medyo masaya naman ako sa resulta. Nung last August, na-diagnose ako with bipolar disorder and depression. And ang masasabi ko lang is, mahirap pagkaganito, pero dahil sa inyong lahat, dahil sa pagkatanggap niyo sa akin, natutunan ko kung paano mag-cope ng maayos at paano mamuhay ng naayon sa kagustuhan ng taong may pakita ko sa mundo. Bukod pa po dito, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang dahil sila yung nagbayad ng aking mga gamot. Na kahit sobrang bata ko pa na, sobrang dami kong gamot, pinagtsatsagaan talaga nila para may bigay ito sa akin. Ako lang ang nagbayad. Nagbayad siya one time sa Mercury Drug sa San Rizal. 6,000 din yung bill. Pero, ang chika ay, ako muna yung nagbayad ng unang 4,000. Ayun. Medyo masaya naman po yung naging buhay ko na kahit sa nakarang taon, sobrang hirap, sobrang daming araw na nakapako lang sa kama, nakatingin sa ceiling, at walang nararamdaman. Ganito na po yung kinahinatnan, nakapagtapos na po. Masaya na pong lumalakad sa labas at may social life pa rin po. Hindi ko na po alam. Pasasalamat din po sa magulang ko dahil lalo na kay mami. Lalo na kay mami at daddy. Wala talaga. Dahil kahit gaano man po ako ka-adaptable ay talagang kapag pumitik ang pipitik ay talagang masama ang ugali. Salamat po sa pagtitiis sa akin na kahit alam niyo namang kaya-kaya in terms of artificial intelligence, AI. Kaya-kaya in terms of katalinuhan, pero kapag yung emosyon yung dumali, talagang mahirap din kontrolin. Salamat po sa pagtitiis talaga sa akin. Kahit kaninang umaga, kahit kahapon, nagpipicture lang kami sa harap ng oblation, parang, sabi ko parang, hirap naman ngumiti kapag kasama kayo. Ganun. Kapag kasama Yan, kukulit mag-picture.
Diyos ko, tapos magdra-drive sa UP, counterflow. Sabi ko, help me Lord, help me Lord. Tinulungan naman po ako at masayang naidaos pa rin ang pagdiriwang. So, ito pong pasasalamat is, naghihintay si Emil, sabi niya. Siya naman daw. Nagpapasalamat po ako kay Emil kasi kahit naging masama po akong kuya sa kanya nung pagkabata. Never niya pong binato sa akin pabalik yun. Sobrang bait niya pong kapatid sa akin. Kahit yung bouquet na binili ko sa kanya nung graduation niya, parang 2.5. Ang balik sa akin, 600 o 400 na. Siya pa yung mas mayaman. Parang lugi naman. Pero ayun po, ang message ko lang kay Emil is, palagi ko naman susuportahan katulad ng sinabi ko sa graduation party niya, and ayun po. Para po sa aking extended family, sa inyong po lahat, nagpapasalamat po ako dahil sa tuwing pumupunta po ako sa Batangas, malugod niyo po ako tinatanggap. Alam niyo naman po na parang kapag umuwi kami sa Batangas, kahit nung bata kami, yun lang po yung panahon namin magpahinga. Kasi kapag nasa Mindoro po kami, sobrang bilis ng buhay at sobrang taas ng standards, pati expectation sa pag-deliver sa amin, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga magulang, pati sa aking kapatid. Hindi kinatiminis, of course. Salamat po dahil kayo po yung nagsisilbing pahinga namin sa nakapalit ng buhay namin sa Mindoro na sobrang bilis at sobrang masalimuot. Salamat po sa... hindi diesel. Hindi pala applicable sa inyo. Wala lang siyang maisip na Tagalog, no? Tapos ayun po, salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat din po ako, of course, kay Lord po dahil unang-una, kung hindi po ako kumapit sa kanya last year ay siguro hindi niyo na po nakikita ang tarpaulin na ito. Siguro mo-delayed pa po ako kung hindi talaga ako kumapit. Ano po yung nangihabol lang, kwento ko lang talaga, last 3 weeks na po ng semester ay sabi po ng thesis advisor ko, ano kaya pa ba? Sabi ko, kaya po. Kaya every week po, nung 3 weeks na yun, may presentation po ako. Wala pong nakagawa nun sa institute namin, ako lang talaga dahil minadali ko talaga. Hello! Ayun po, nagpapasalamat po ako. Actually, kanina po, habang naghahakot ng gamit sa Laguna, kanina pa po talaga ako umiiyak. Kaya hindi niyo po ako makakausap ng ayos kanina. Kapag tumitingin po ako sa inyo, ay gumaganon po ako dahil naiiyak na ako kanina pa. Eto na yun, naiiyak ko na. Simula po nung naghahakot ako sa Laguna, umiiyak na po ako. Pag nasa kotse po ako kanina, umiiyak pa rin ako. Kunwari mag-uubo-ubo lang. Pero may pagpahid po ng luha pag umuubo. Tapos titingin po gano'n, tapos biglang tutulo ang luha. Sana po hindi, buti na lang po ang daddy ang kasama ko sa likod at talagang tutok sa cellphone. Parang walang pakailang sa kanya. Salamat na lang po talaga. Tapos pag sisinghot po, alam mong umiiyak. Kaya, ayan po, lubos ang aking kaligayahan na nakapagtapos na. Kahit every week po simula May, last week ng May until ngayon po is very busy kami. Pabalik-balik mula Laguna, Mindoro, Calapan para maghakot ng gamit, para bumisita sa mga loved ones, para magtapos. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng lakas ng katawan at lakas ng loob na magpabalik-balik sa aking paglalakbay. Papasalamat din po ako lalo na sa aking nanay dahil siya po ang aming walking ATM. Kailangan po talagang tayo ng pagluwas na kasama siya kasi nakakalibre po. Pag hindi po kasama ay nakalibre naman pala ako that one. Thankful na po ako sa both parents. Sorry. Ayun lang po, sana po mas maging masaya ako in the future. Huwag niyo na pong isipin na may ganito-ganyan ako kasi parang ang facade ko naman is parang hindi talaga malungkot. Parang pinapakita ko naman po sa inyo lahat ay masiyahin akong bata, jolly pa rin, ganun. At higit sa lahat, may takot sa Diyos na kailangan po natin lahat. Ayun lang po ang aking message, and sana po masaya kayo sa pagkain dahil musoro. Yay!